you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning, Comfy family. Amen. Good morning. Ayun. Good morning, Jesus! Amen. Amen. Hallelujah. Ayan. Hallelujah. Magandang umaga, mga kapatid. Kung maulan sa inyo, isang maulang umaga po sa inyong lahat. Masarap matulog, pero gising, mga kapatid. Amen. Tulog pa Hallelujah. yung ating mga Gising lahat kay Lord. Ayan. Awit tayo kay Lord. Oo nga. Hindi, magpe-pray muna tayo. Aawit ba muna tayo? O, tayo tayong lahat, mga kapatid. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Minsan pa, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ay tapakin, nagbibigay lakas. Tasan mo'y Siyang mag-iingat, chorus. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ay sa akin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang yung masaya, mga kapatid. Sayahan natin, ha? Okay, isa pa. Lunes sa Lunes. ka sa Diyos ang gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya sa umpisa. Ako ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako. Sa dalangin ko't hibik, ako'y kanyang dinirinig. Tuwing ako'y tumatawag, kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo'y dinirinig niya. Manalig ka, sabay kayo lahat. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti,
di marunong magpabaya. Manali ka, O puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo'y dinirinig niya. Amen. Thank you, Lord. Sige, tayo po'y mananalangin, mga kapatid. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Lord, sa awit 122, 6-7, we pray for the peace of Jerusalem and also the palaces and the walls, we pray. And also, Lord, we pray for the leaders sa buong mundo na seek peace, wisdom, Lord, sa nangyayari ngayon na conflicts. Lord, yung intervention po ninyo sa sitwasyon sa nangyayari sa mundo. Na kayo ang katulad sa awitin, mananalig kami. Your love and power and justice to intervene for the peace ng hindi lamang po sa Jerusalem, dito rin sa aming bansa, Lord, na kayo rin po ang mangunguna sa mga leaders ng mundo na hanapin ng kapayapaan at kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan sa aming lahat. Thank you, Lord, at salamat din po na kayo rin po ang aming strength and refuge. You are our rock, our Lord Jesus. Thank you, Lord, and we know that you are in full control. Your will is always carried out. Lord, yung, again, kapayapaan sa mga nagaganap sa mundo ngayon, Lord. And as a believers, as a church, let us be a catalyst for peace. And mahayag din po ang inyong kaluwalhatian sa pangyayaring ito na kayo lamang po, Panginoong Hesukristo, ang aming inaasahan. Thank you, Lord. Again, in Jesus' name, amen. Thank and you, amen. Lord. Yan. Magandang umaga rin po sa mga kapatid natin from abroad. Kay Sister Gina na nasa Japan. Sister Rachel din, ano? Kay Sister Belrose na nasa New Zealand. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. At sa mga kapatid po natin dito sa Metro Manila. Good morning sa mga taga-Cainta, Los Baños, San Pablo, Pangasinan, Baguio. Sa news. Oo, kasi by pangalan na lang, hindi na maisa-isa yung mga kapatid Sa north, east, Oo. west, south. Ayan. Yan, sa mga taga-Talim, good morning. Glory to God. Nanay Feli, good morning. Natawa naman ako sa bati ni Brother Val Lapus. Good morning po, Mr. and Mrs. Bartolome. Forman na forma. Thank you, Lord. Ayan, okay. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na to, bago natin basahin, memory verse of the week muna. Ang ating memory verse of the week, John 15:5. Di nyo masyadong kabisado ito. I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me,
you can do nothing. Amen. Sa Tagalog, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Thank you, Lord. Naalala ko tuloy yung sanga ni Terry. Ha? Oo, yung may 3 sanga. Yung sa play natin. Nol, po ka, dali. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay kakantahin natin instead of basahin natin. Sa Psalm 62. Sa verse 8, Verses, ha? yung I wait patiently. Psalm 62. Psalm 62, di ba? I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone. Marmalinold naman. Oh, tama. Sa good news kasi yon, Beb, kaya version. Sa good Nahanap news. mo sa oo. Sa New King James ang tinitignan ko. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He is my defender. Hindi. Ano yung isa? Yung He protects and saves me. He is my defender. O, dun tayo. Amen. Tama? Yung sa second part na. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. Ayun na yun. Yun yung ating verse for this day. Amen. Kayo po ba mga kapatid, at all times, nararamdaman niyo po ba na you can depend on God? At all times? At all times? Ang default response niyo ba kapag may nangyayari po sa inyo ay to depend on God? When you say default, yun agad yun. All the time? Most of the time. Oo, but not all the time. Sa aminin man natin o hindi, not all the time. Especially sa mga maliliit na bagay. Sa malalaking bagay, yes, default response natin is to depend on God alone. Pero pagka maliliit, minsan, nangingibabaw yung kaya ko na yan. Kaya ko na yan, hindi ba? Oo. So, lahat tayo, meron tayong mga yung go-to na Bible verse. Ano sa'yo, Bong? Ano yung go-to Bible verse mo, Kuya Ernie? Depende sa sitwasyon, Depende sa sitwasyon. Lahat tayo merong go-to Bibles. Para bang, halimbawa, nangangailangan ka. Ano ang go-to mo? Psalms 23. He's the Lord my shepherd.
I have everything I need. I look to the mountains. Where will my help come from? Ano, baby, 121. yung nangyayari ngayon sa buong mundo. Ang go-to Bible scripture ay Ito ngang Psalm 72, lalo na doon sa verse 11 and 12. Psalm 72. Ay, Psalm 62, lalo na doon sa verses 11 and 12. Oo. So, Halimbawa, yun, tinatanong mo, di ba? O, sa akin, pangkalahatan, nasabi ko kanina yung awit 122, 6-7. Kasi, lagi nating pinagdarasal yung pray for the peace of Jerusalem. Kasi, pag tinignan mo, nagbobombahan eh. So, talagang pag tinignan mo, wala ka talagang masasandigan. Kaya nga doon sa verse 1, di ba sabi mo? Sa verse 1 din dito. Oo. Kasi sabi ano doon, yung go-to Bible scripture mo, Bebe? ito sa, basahin natin mga kapatid. Sige po, tignan ninyo sa 11. Go-to Bible scripture mo yan? Oo. Ngayon. Kayo, Disyembre, sabi ko nga, parang hindi naman tayo kinakabahan, pero siyempre, siguro pagka wag na munang makinig ng news o manood o hindi po pwede. Nandito tayo sa lupa eh. Kaya wala talaga tayong aasahan kundi si Lord eh. Ito sa yung kanyang steadfast love eh. Pagdasal natin nga. Para sa ating lahat. Sabi ron sa 11:12, God has spoken once, twice I have heard this, that power belongs to God. Also to you, O Lord, belongs mercy. For you render to each one according to his work. So, yung pagdasal natin na yung kanyang kapangyarihan at pag-ibig, ang mananaig. Kasi kung kapangyarihan, it is a terrifying situation kung walang pag-ibig. Pero kung meron naman pag-ibig, power lang, hindi naman magiging ineffective. Kaya dito, Lord, you are our rock, our refuge, our strength. You will intervene in this situation. You will Lord, manifest your power and love for all of us to see that you are the source of everything. Ayun, ha? So, yun yung go-to Bible for today sa situation, ha? So Amen. lahat tayo po, every situation, meron tayong mga go-to Bible verses, no? At itong pinaka-theme netong Psalm 62 na binasa natin is placing all hope in God. Amen. Oo, ang pag-asa talaga si Kristo. Knowing that He is in control of everything, mga kapatid, inaalaw tayo nito to wait patiently for God to save us. Ang nangyayari kasi sa atin, parang akala natin madalas, medyo late si Lord sumagot. O kaya parang, eto na yun, Lord, now na. Diba? As if nakikita mo ang kinabukasan. As if you have been there. Diba? Parang minamadali mo yung nakakaalam kung ano yung kahihinatnan ng present situation mo. So, ang katotohanan po, mga kapatid, ang true relief in every situation po, ay hindi yung kapag kayong problema na resolved na. Kasi there are more problems coming. So ang true relief, hindi yung nawala yung problema kasi hindi mo mawawala problema. Pag natapos yung isa, sigurado yun. May darating, may kasunod. Ang tunay na relief comes from the enduring hope in God na siya yung ultimate solution sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, maski sa nasyon natin. Di ba?
doon lamang mariresolve ang mga sitwasyon natin. Kapag ka natatak sa isipan natin at tinanggap natin that anuman ang kalagayan mo ngayon, He is in control. Doon ang relief, doon natin nakukuha. Napansin niyo ba? Nandiyan pa rin ang problema. Di pa rin nagbago ang sitwasyon mo, pero nagbago na ang damdamin mo. As if na-solve na yung problema mo. Pero hindi pa naman. Nandiyan pa rin naman, no? So, isa sa mga reason kasi, makakatawa nga minsan, unless po na tayo ay ni-raise up ng mga magulang po natin to continuously depend on God, tapos naging habit yon, magiging default response mo talaga sa lahat ng nangyayari sa'yo is to depend on Him alone. Pero wala namang ganun. Lalong-lalo na kung ang magulang mo, hindi rin sanay na magdepende kay Lord. Habang lumalaki ka, hindi ka rin to nasanay ng ganun. Tapos, kasi kung ano yung nakasanayan mo, nagiging habit mo, hindi ba? So kapag ka pinalaki ka na hindi nakadepende kay Lord, ganun lagi, yun ang makakasanayan mo. Di ba? Rather than asking God for help, you do things. So you figure it out on your own. Ganun talaga. Pero pagka napag-aralan mo ang salita ng Diyos, nakakatawa yung ganun. Kasi here is the creator of the universe, creator of everything, our Savior, hindi ba? Our Redeemer, and yet, nagde-decide tayo to depend on ourselves. Yun ang talagang katawa-tawa, kung tutuusin. Hindi ba, mga kapatid? And one of the reason kung bakit we default on depending on ourselves is, unang-una, forgetfulness. Madali tayong makalimot. Madali tayong makalimot na, ay teka, hindi pala ako ang boss ng buhay ko. Ay teka, hindi ko pala kayang kontrolin to. Ay teka lang, may mga bagay pala ako na out of my control na dapat ibinibigay na kay Lord. Yon, madali tayong makalimot. Tapos madali rin tayong makalimot sa mga ginawa ng Diyos sa atin nung nakaraan. Kaya, pag may dumating na problema, parang akala mo first-timer ka. Di ba parang first-timer ka, te? Hindi ba tinulungan ka na dati ng Diyos dyan sa kalagayan mong yan? Bakit nag-aalala ka na naman? Do you think He cannot do that again to you? Yun lang yun. Kasi kapag nag-aalala ka pa rin, iniisip mo na naman, kaya akong isalba ng Diyos dito sa problema ko na naman ngayon? Diba? So una, forgetfulness. Pangalawa, the truth is, pride talaga siya. Oo. Sometimes kasi, we take pride in solving things on our own. Parang galing ko. Hindi ba? Ayaw nating ibigay yung glory kung kanino do yung glory. So, yun yung mga nagiging dahilan kung bakit nga mahirap magdepende ang mga tao sa Diyos. Alam nyo, mga kapatid, kahit na ano yung kaso natin, kahit ano yung sitwasyon po natin, ang Diyos is our present help. Ibig sabihin, anytime, anywhere, lagi siyang handa na tumulong sa iyo. Ang totoo, naghihintay po ang Diyos sa atin to depend on Him. Ang desire niya, we depend on Him in all things, not just in big things. Parang dun sa verse 8, dun sa New King James sa verse Version. 8, tama. Basahin ko lang, ha? Trust in Him at all times, you people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Meron nakalagay doon, Sela. Nakita nyo? Rest. Oo. Kaya, ini-encourage, ano-ano ba yung may dala ka ba ngayon, dala-dalahin or anything? Ito yung pouring out your hearts to God. Kailangan na, yun. Ano ba yung, alam mo ako, ngayon siguro, yun lang nasambit ko yung marami kasing, di ba, pag nakita mo, ang daming mga victims, patay, giba-giba, distraction, ganito. So, tayo, alam mo, ikaw, siyempre, sa ngayon, parang sa tingin natin, hindi naman tayo apektado sa Pilipinas. Tayo, o yung mga, ang magiging siguro, kung sundalo ka,
maaaring mapadala ka doon o kung ano pa man, kung tayo civilian, parang okay lang. Di ba? Parang ganon. Pero pag tinignan mo yung sitwasyon, opportunity to ng church to spread the gospel sa lahat at sa mga leaders na kung meron ka mang kakilala na mabahagi na si Kristo ang sagot dyan kung tutuusin Siyempre, pag inisip mo naman, yung mga iba, yung kanilang for me, yung mga survival, yung kanilang teritoryo, yung kanilang lupa, baka makuha, maganito, makulang sila. Yun yung mga, o kaya maaring yung greediness, selfishness ng mga tao, pero yung pinagkatiwala sa ating tao, itong pangangasiwaang earth, parang ganun na lang, masyado atang na nasasabi ko lang na yung meron abundance mentality, there is enough for everybody na nakatira dito sa lupa. Kaya nga lamang, pag nakilala nila, yung pagpapakilala ng church sa ganitong sitwasyon, para makilala nila na si Lord ang may-ari ng langit at lupa, awit 24:1, tapos siyam ang kapayapaan na mananaig sa puso ng bawat isa. So yun yung na ipo-pour out ko na dito sa Psalm 62 verse 8, So, alam nyo, ako nga po, natutuwa ako dun sa mga nagme-message lagi sa atin na parang lahat ng sitwasyon sa buhay nila itatawag sa'yo. Tapos, pag-pray mo naman. Alam nyo ba na isa yon sa mga palatandaan na ang kay Lord ka lang nananahan? Kasi parang, tignan mo pag-pray nyo naman kasi mag-i-exam yung anak ko ngayon na makapasa siya. Hindi ba? So, paski sa mga maliliit na bagay, nakakatuwa yung mga tao na sa mga tao sa mundo, sinasabi nila, kayo mga Kristiyano, masyado yung pinapagod ang Diyos. Sabi nila daw sa atin. Kasi maliliit na bagay, kayang-kaya nyo naman daw gawin. Bakit pa ipagpe-pray pa? Pero hindi nila nalalaman, yun ang gusto ng Diyos, na you depend on Him on all things. Hindi lamang sa mga big things. Paano ka nga ba dapat masanay na magdepende kay Lord? Ano ba yung mga pamamaraan nun? How can you learn to depend on God more? Alam nyo ba yung ito mga practical lang ito. Alam nyo ba yung pagka daw ikaw ay nasunog? Nasusunog ka. Ano yung tinuturo nila na 3 bagay? Pag nasunog? Halimbawa, napaso? nasusunog ka. Roll. Pangatlo na yon. Ano roll? muna yung una? Hindi. Stop. Kasi habang ikaw daw ay galaw ng galaw, lalong umaano kasi napapaypayan yung apoy sa'yo. Stop. Pangalawa, drop. Babaksak ka. And then roll pa lang. Paano ka magro-roll? Nakatayo kayo. Hindi ba yung napapanood natin? Shake, rattle, and roll. Kasi pag nagsishake ka, lalong lalaki yung apoy. Huwag ka palang mag-shake at huwag kang mararatel. Stop ka. Mag-roll ka lang. Habang galaw ka ng galaw, nafa-fan yung yung apoy sa'yo. So, lalo masusunog. So, stop muna, and then drop. Tapos saka ka mag-roll. Pagka nagkaroon ng fire, gano'n? O nasusunog ka, gano'n? Oo. Ano lang yon para madaling matandaan on how you can depend on God alone. Una, stop. Stop. Sela. Oo. Rest. Stop and take a pause. Tapos, take off your eyes on yourself. Tapos, at saka sa sitwasyon mo, then redirect mo sila papunta kay Lord. So, i-accept natin na lahat tayo ay meron pong mga limits
No? Kasi lahat tayo nag-struggle tayo minsan na we have all limits. Hindi natin matanggap. Halimbawa, sa pamilya mo, meron kang gustong mangyari. Hindi ba parang minsan, pinipilit mo, pero lalong nagiging worse yung sitwasyon? Nagiging worse lalo ang sitwasyon kasi kapipilit mo sa kagustuhan mo. Sa kagustuhan mo minsan na madala yung asawa mo, hindi mo na alam kung ano-ano na mga pinaggagawa mo. Pero parang lalong umaayaw yung asawa mo na sumama. Parang halimbawa tayong inahatak kong ganon. Oo. Hatak ako ng hatak. Ang Oo. gagawin ko, Bitawan mo. pasayaan mo si Lord. Oo. Ah. Kasi ang nangyayari, bago mo, di ba laging sinasabi natin, nasa kalagitnaan natin ng Diyos. Ang nangyayari, halika na, kakaano mo dun sa ano mo, sa kagustuhan mo lang din naman. Hindi ba? Pero nakakalimutan natin minsan na walang makakalapit sa Diyos, sa Kristo, hanggat hindi ang Diyos ang naglalapit sa kanila. So, minsan, So pour your hearts to God. bitawan mo. Lord. Stop. You stop. Kasi hindi mo kaya yan. Pinipilit mong, hindi kailangan madala ko. Madala ko ang asawa ko kay Lord. Hayaan po natin, ang pinakamagandang gawin natin, ipag-pray natin. Minsan bumitaw tayo kasi hindi magawa ng Diyos ang gusto niyang gawin sa mahal mo sa buhay kasi pakialam ka ng pakialam. Hindi siya makakilos kasi ikaw, aligaga ka ng aligaga. Baka concern ng todo, ganon? Oo naman, out of concern talaga yon. Kaya lang nakakalimutan natin nga na tanggapin na maski tayo po, gaano mo man kagusto, may limit lang tayo. Pero ang Diyos, walang limit. Doon tayo natututo to depend on God sa mga ganong sitwasyon na out of your control. Sa mga sitwasyon na puro struggle, pag ikaw ang gumalaw, bitawan mo at doon ka matututo to depend on God alone. So focus, tanggalin natin yung focus sa sarili natin. Tapos i-redirect natin ang focus natin kay Lord. Ngayon, paano naman tayo makakapag-focus on God so that you can depend on Him alone? Unang-una, you begin your day with God. Okay. Begin your day with the Lord. Kasi kung gusto nating makastay focused ang Diyos, kailangan po nating i-include sa araw-araw na pumumuhay natin ang mga bagay tungkol kay Kristo, tungkol sa Diyos. You have to include the things of God in your daily life kung gusto mong nakafocus sa Kanya. Kasi kung ano yung unang aagaw ng atensyon mo sa umaga, doon na mafo-focus yung araw mo. Kasi yun ang unang gumising sa iyo. Halimbawa, Nay, wala ng bigas. The whole day, iisipin mo saan tayo kukuha o kaya bibili. Una mong gagawin kasi yun ang unang nakakuha ng atensyon mo. Kung ang unang nakakuha ng atensyon mo sa umaga, ang Diyos, doon ka magfo-focus. So begin our day with Christ. Alam niyo yung ating memory verse of the week? Dito po lamang from verses 1 to 11 sa John 15, basahin po ninyo kung ilang beses inulit ang salitang abide. Abide. Di ba minsan dalawa? Dalawa okay na, di ba? Si pastor nga hanggang 5. Nasa pangatlo pa lang siya, kulit na ako. Pagka 5, dito 10 beses. Basahin nyo yung salitang abide. To dwell. Oo, 10 times, mga kapatid, inulit dyan na kapag ka nag-abide ka lamang sa Diyos, tsaka pa lamang may mangyayari sa buhay mo. 10 times. Sa iba, sinabi, remain. So, alam ko naman din yung mga morning rush, lalong-lalo na ng mga nanay. 'Di ba? Pagkagising sa umaga, kailangan magluto. Akala nyo lang po, yun ang kailangan yung unang gawin. That is just an illusion. On your part also, pride din yun na, hindi ako pwedeng sabihan na ako isang masamang ina ng aking mga anak dahil paggising ko pa lamang sa umaga, inuuna ko na yung pagluluto, pagpe-prepare ng lahat ng mga pangangailangan nila.
Pero ang totoo, mali yun. Mali yun. Yung ating mga morning rush na kasanayan, mali yun. Kaya nga, start your day with the Lord. Tapos, remain in prayer. Sa buong maghapon, kausapin natin si Lord. Akala lang natin minsan, di ba yung prayer, yung parang luluhod ka, maggaganyan ka, tapos magre-recite ka ng mga litanya, pero hindi. Oo, just simply talking to God sa lahat ng ginagawa mo sa maghapon, yun, praying without ceasing na yun. And this is a habit, mga kapatid, worth developing. Kasi it changed us. It will change us. Praying without ceasing changes people. Kasi natuturuan din tayong mag-focus kay Lord instead sa sarili natin o dun sa sitwasyon natin. Tapos, ilimit natin yung mga distraction sa buhay natin. Yan, conscious effort on our part, yung paglilimit ng distraction na yan sa buhay natin. Alam nyo, nung isang araw, ang sabi ko nga, gawin kong habit na bitawan ng madalas ang cellphone ko. Kaya, ina-announce ko po sa inyo, mga kapatid, na wag po kayong umasa na kapag message nyo ko, sasagutin ko kayo agad. Kasi, yan ang isang bagay. Kasi napansin ko, isa rin yan sa hindi nagpapatulog sa akin ng maaga. Ang gadget. Ano ang gagawin? Kasi, meron daw na stimulate sa brain natin doon sa ini-emit nito na na radiation. Merong nagagawa sa brain natin na nakakagising siya. So, by God's grace, I will try my best. Dahil may nakalagay sa likod na kamay eh. I will try my best na bitawan ng madalas ang cellphone ko. Kasi kailangan nating ilimit yung distraction. Aminin man natin o hindi, mga kapatid, pag naupo tayo at napatingin tayo sa cellphone, nagugulat ka na lang, 2 oras ko na pala siyang hawak. 2 oras na pala akong nag-i-scroll sa mga wala lang. Naaliw ka lang, maganda naman yon. Wala po akong ako lang to. Huwag niyo akong gayahin kung ayaw niyo, pero ako, niresolve ko sa sarili ko na ililimit ko talaga yung mga distraction. Kasi sayang naman yung 2 hours na in-scroll ko lang, wala man lang akong nabasa na libro, hindi ko man lang, wala akong napakinggan na tungkol sa Diyos, hindi ako nakabasa ng libro. Ililimit ang distraction. Ano kaya ang distraction? Isa lang yon. Isa lang na distraction yon. Ako kaya, saan ako nadidistract? Parang dyan din, sa news. Sa news. Sa mga current events. Kasi sa totoo lang, yung mga distraction na lang, they create a gap between you and the Lord. Oo. Kasi dun sa mga oras na nasasayang, di ba? Parang naglalagay ng space yan between us and the Lord. Ako rin, nakikita ko rin yung mga manggagawa na nakapost yung prayer meetings. Nakakatuwa rin. So, pag tinignan mo, yung nangyayari kay Minister Andy, yung iba, ganito. So, walang problema doon. Kamo, sa news nga, na baka overly something. Kasi alam niyo kung bakit maging conscious effort yan on our part. Napakahirap mag-focus sa isang bagay na hindi mo nakikita. Physically and spiritually. Totoo, di ba? Hindi mo naman nakikita kasi. Ako, nakita si Lord, hindi ko mo rin. nakikita. Nakita ko rin yung ating isang worship center. Meron tumutulo, pinost ng mga kapatid natin. So, ibig sabihin, nakita ko rin yung news na yun, kaya mamaya pupunta ron para tignan yung bubungan na tumutulo, yung mga ganon. So, nakikita ko yun na at least na post, tsaka yung mga gawain, ganito. Tapos,
yung good news nga na Word of God din. So, maaring madidistract nga sa mga pagkarami-raming bagay, yung daily endeavors natin, yung mga needs na ating tutugunan, so on, so forth. Pero yun na nga, yung pangunahin muna ang ating Panginoon Diyos. Oo. Tama, pangunahin. Yun nga, ang hirap na ngang mag-focus sa isang bagay na hindi mo nakikita. Tapos, pupunuin mo pa ng mga distraction yung mga spaces na yun na lalo ka nang mawawala ng focus sa ating Panginoon. And it becomes difficult or even impossible, mga kapatid, sometimes, to see where the Lord is leading us. Kasi nga, pinuno natin yung mga spaces sa buhay natin ng mga distraction, yung iba hindi nga distraction, conveniences. Di ba? Pinuno natin siya. Kaya minsan ang hirap na nililid ka na ni Lord, na tigilan mo yan, kaya lang, ang hirap mo nang makita. Ang hirap mo nang makita yon. Parang cellphone. Naaliw ka na ng sobra sa cellphone mo, ang hirap nang makita ang hirap mo siyang bitawan. Ang hirap mo nang makita yung need mo sa Kanya na bitawan siya. So, ma-overcome po natin yung pagdidepende natin sa sarili natin o sa ibang bagay other than the Lord by limiting the distractions, the busyness, and our lack of discipline by making a conscious effort, sabi ko nga sa inyo, to keep the Lord number one, yung spot niya sa buhay natin. Tapos, ang isa pa, in order for you to focus on God, is serve God. Serve the Lord. Lahat tayo, we want our lives to matter. Kaya ka nga nagpupursige sa trabaho mo para ma-promote ka because you want to matter. Kaya ka nga nag-aaral mabuti kasi ayaw mong para ka lang bula sa society because you want to matter. Hindi ba? Lahat tayo gusto natin ng ganyan, mga kapatid. Gini-encourage natin ang mga anak natin, mag-aral kang mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho, para kumita ka ng maraming pera. Walang masama doon, mga kapatid. Pero alam niyo ba na yung mga bagay na sinasabi natin na pag-igihin ng mga anak natin will not make a difference all the time sa buhay nila? Ang makakapagbigay lamang ng hinahanap nating pagbabago sa buhay nating lahat, especially ng mga anak natin, is their relationship with the Lord. Kaya, instead of, hindi ko sinabi, lagi mong sabihin, mag-aral kang mabuti anak, pero lagi mong idiin sa kanila, lumapit ka kay Lord. Lumapit ka kay Lord. Huwag kang lalayo kay Lord. Kay Lord ka lang umasa. Sa Kanya ka lang. Kasi alam nyo, we were created and we were redeemed by the Lord, mga kapatid, to build the church. To build the church. Now, if you are not still a part of the church, yung purpose mo, hindi mo pa nagagampanan. To bring glory, of course, to God. Amen. You cannot bring glory to God kapag hindi ka naging part ng Kanyang church na binubuo. Kasi doon niya inilalagay, through the gifts of other people na nagko-contribute lahat para mabuo yung church, doon mo makikita kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Doon, mga kapatid. Doon sa Ephesians 2:19 to 22, no? Napakahalaga niyan na tayo ay bahagi ng household of God kahit hindi tayo Hudyo. Dahil sa Galatia 3:28-29, si Lord kasi ay nag-establish ng holy race dito sa lupa. And be a part of that race sa 1 Pedro 2:9. At tayo ay nasa spiritual temple which is the ecclesia, the church. At tayo ay kabahagi. And let us be a catalyst for peace and a beacon of truth sa society as a church.
Tapos, ang isa pang bagay, para you can focus on God or depend on God alone, remove sin from your life. Actually, hindi lang sin, mga kapatid. Remove something, anything, or anyone na nagli-lead sa iyo away from God in any way. Kasi, mga kapatid, kailangan po nating tanggalin yon sa buhay natin dahil hindi ka makakapag-focus sa Panginoon, lalong-lalo na yung mga sinful habits na yon, yung patterns na sa buhay po natin, kasi nagdi-distract yan sa atin, sa relasyon natin sa Panginoon. So, yung mga bagay na yan, lalong-lalo na ang kasalanan, will kill you spiritually and physically also, mga kapatid. Kaya, kailangan tanggalin yan sa buhay po natin. So, yun yung mga kailangan nating stop. Kung gusto nating makadepend on God alone, ano naman yung drop? Drop. Di ba stop? Drop and So, roll. baka meron kasi dun sa Hebrews, baka marami kang karga-karga na, Tama. nagpapabigat sa'yo. Yun. Tanggalin mo yun, ano? Hebrews ano yan, mga kapatid? Natatandaan mo yan? Sa 12, di ba? Ano ba yung besetting sin that weighs us? So, tanggalin mo yun, ano? Oo. Ano ba yun? Halimbawa, sa akin kaya, sa inyo kaya, meron ba kayong maaalala na para bang dapat mo nang itakwil o tanggalin pero nagpapabigat sa iyo? So, minsan hindi mo marirecognize eh. So, sa tingin mo kasi, parang justified, nara-rationalize mo, ano kaya ito na maaaring sin of commission, sin of disposition. Eh yung sin of omission, minsan hindi napapansin eh, no? So, kaya nga, umasa ka sa Diyos. Ano yung susunod? Ang mabuti gawin. Ayun. Alam mo, mabuti hindi mo ginawa, sin of omission. Kaya doon pa lamang sa kanta natin, trust God, umasa ka sa Diyos. Ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Parang sa awitin pa lamang, binibigyan na tayo ng assurance ni Lord. Yung burden ko, halimbawa, kayo rin sa nangyayari, parang sa unang balsada pa lang, binigay na kagad ni Lord, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Kaya nga sabi natin, ma-spread ang gospel dun sa hearts of men for them to know Christ so that their life will be selfless. They will make a significant impact in any given society. So we pray yung mga yun, grabe, no? Thank you, Lord. Thank you, So Lord. drop yon. Drop. Oo. Ang isa pa na drop is drop on your knees. Alam nyo ba, mga kapatid, if we drop on our knees, we are reiterating our position and God's position in your life. Pagka kasi nakaluhod ka, that is a sign of humility and surrender kay Lord. Parang sabi, the battle is won on your knees, ano? Oo. So, hindi ka man physically makaluhod kasi si Ina hindi na makakaluhod yan. Si Naikle hindi na makakaluhod yan, hindi ba? Hindi ka man makaluhod physically, when you say you drop on your knees, yun na nga, inaamin mo kung ano ang posisyon ng Diyos sa buhay mo. So kung meron ka palang battle ngayon, meron kang struggle, drop on your knees. Oo The battle is won on your knees. Amen. Thank Alamin you, Lord. mo kung saan ka dapat pumuposisyon para manalo ka sa mga sitwasyon mo. On your knees. On our knees. Pag sinabi mo ring on your knees, know your position. God is in control, you are not. Naalala ko yung kanta. And you cannot do anything without God. May kanta dyan eh. Ano? On your knees, run Get the set. race of life. Get set. Ano On yun? your mark, get set. Kaya nga, iibahin ko na muna pala. On your knees.
On your mark. On your knees na nga. On your knees, get set. Oo, get set. How can you run on your knees? Spiritual ano yun, prayer. Okay. So, on your knees. On your knees. Ano yan? Fall on your knees. On your mark, on your knees, get set, run the race of life. Oh, galing. On your, hindi, parang ano, no, kasi tuwing araw-araw, nahuhuli naman yung on your knees, eh. Sa paggising, hindi naman, Baka di ba? mamaya dyan kinuha yung lumalakad ng paluhod. Dahil sa kanta mo. Ha? On your mark, get set. On your knees, get set. Run the race. Kaya may mga Hindi ka ba naglalakad ng paluhod? Hindi ka nakaranas ng gano'n nung Yung araw? naglalakad ng paluhod? Oo. Hindi. Ako nakaranas kasi si Loseng, yung mga lola, nakita ko na bawat poste. So, siyempre, hindi mo naman alam, gagayahin mo rin yung lola mo. Pero yung pala nagdarasal, oo nga, no? Oo. Magdarasal ka ngayon kay Lord, ano? So, hindi, nakikita ko yun. Sa Quiapo. Dahil kasi si Loseng, meron siyang tindahan ng kainan doon sa may Quinta Market ba yan? Yung para bang pagkakakain ka, meron tagahatak. Ang gahatak, oh, dito ka na kumain dito. Oh, si Loseng, meron sila doon. Kaya pagka nakikita ko yun, ikaw na-experience mo yun, nakaluhod? Kain? Hindi pala yung nakaluhod eh, no? So, yun po mga kapatid, you stop, you drop, and then roll. When you say roll, action na yun. Action. Parang di ba pag sabi, let's roll on. Ibig sabihin, halika na. Go forward, di ba? Roll. Ibig sabihin, lagi mong gawin ito, an action. Hindi po pwedeng sasabihin mo, I depend on God alone. Pero mamaya naman, gagawa ka ng ano, kung ano, di ba parang, I know the Lord will make a way for me. Pero maya lang, hello, pwede ba akong makahiram sandali sa'yo? Babalik ko rin mamaya. So, hindi yun ang role na ginagawa, na action. Kung hindi, patunayan mo nga, depend on God talaga. Gawin mo, wag lamang yung lagi mo sinasabi, naiisip mo, puro sabi na lang ng sabi, hindi naman ginagawa. Ngayon, i-apply mo, roll on. I-apply mo yung mga bagay Pwede ba akong na bumalik yun. sandali doon sa knees? Oh, sige, balik sa knees. Di ba, nakakatuwa rin na may mga palabas nung napapanood tayo na yung mga bata doon sa palabas, nakaluhod doon sa may kama. Na nakikita niyo yun, nagpe-pray. Yung luluhod, tas nandun sa, hindi mo napanood yung mga ganon. Yung sa kama, sasabihin ng mga, mag-pray kayo. Tapos nakita mo ba yan sa mga kama? Hindi, isa, alam mo, ito yung kama. Tapos luluhod yung mga bata. Gusto ko nga turuan si Kap na mag-pray eh. Ay, merong aso nga. Tsaka sa Bible pala, kapag Tuturuan pinangalagaan mo yung yung mga animals, nalulugod ng Panginoon Diyos. Hanapin niyo sa Scripture. Deuteronomy. Hindi, Proverbs yun. Tsaka sa Proverbs. Mer, saan yun, Mer? Oo. Mer, Oo. saan yun? Proverbs yun tungkol sa pag-alaga ng Yung mga... animals. Oo. Nalulugod. Tsaka sa 32, pagka nakita niyo. Proverbs Thank 20. you, Lord. So, yung sinabi mo kasi meron nagtitrain, nakita natin, bago ang dami niyang aso, tapos tinuturuan niyang mag-pray. Mag-pray. Hindi, totoo to. Totoo. So, Tuturuan ko tayo ngayon rin si mga Kap tao, mag-pray. tayo rin mga tao, matrain na mag-pray. hindi, parang Ito-train wala. din ko rin kayo. Hindi, parang hindi kasi misa natitrain na mag-pray. Pero nakita ko lang yung on your knees, yung mga bata napapanood natin, natutuwa na, mag-pray kayo. Di ba yung mga bata nakita mo doon sa cartoons o hindi mang cartoons o sa gilid ng bed, Amen. So, ayun na nga, mga kapatid. Ngayon, sasabihin natin, why do we need to depend on God alone? Hindi ba pwedeng, ako na lang din? Alam ko rin naman kung ano yung gagawin. Why do we need to depend on God? Unang-una, He knows better than we do, mga kapatid. Minsan, ilang beses tayong napahiya, akala natin ito yung tamang gawin. Tapos nung ginawa mo, ano nangyari?
Oh. Pagka nag-roll ka pala, gawin mo na, ganon. Oh. Bumabalik Akala ko lang balik ako ka na kanina. naman doon sa roll. Hindi kasi sabi mo, stop muna. Kasi maraming distraction, busy tayo, paggising. Minsan nga, sa gabi pa lang, iniisip mo na yung, siyempre, yung kakainin ng mga bata, yung susuotin ng mga bata, pamasahin ng mga bata, pag-travel ng mga bata, sasakay yung mga bata, tapos pag-uwi, sino susundo, tapos magtatrabaho si tatay, luluto mo si tatay, tapos ang dami. Eh yun, parang ano na yan, araw-araw na ginagawa, di ba? Tapos mamamalengke ka, ano lulutuin mo, ano isasangkap mo, minsan sawa na sila sa ganon, tapos ano yung pagka niluto mo pangalawang beses? Pangatlong luto mo na yan, o kaya pang-apa. Bisa, grabe, tapos bigla ka na lang mapapagod sa isip pa lang. Kaya pala sabi, stop muna, tapos drop on your knees. Tsaka ka gagawa. O, roll na uli. Roll na uli. Roll. Di, everyday yun. Oo. So, kasi lagi tayong sinasabihan to depend on God and to trust Him alone. Pero sa totoo lang, it is easier said than done. Yung, masa ka sa Diyos. Di ba? Madaling sabihin. Kasi madalas talaga, mas naiisip natin na mas mabilis kasi pagka ako na lang gumawa kaysa maghintay kay Lord, di ba? Wala namang nagsabi na yung magdepende kay Lord ay madali. Hindi ba, mga kapatid? Pero alam nyo ba, gusto nyo ba na sa sitwasyon yung yan ay makuha mo yung pinaka the best na result? Hindi, the best result. Kasi pag ginawa mo yan ng ikaw lang, may makukuha ka pa rin naman. Pero akala mo lang, yun na yung maganda. May mas maganda. Kaya lang, mas pinili mo yung pwede na. Oo. Alam mo, You settle for less. grabe talaga. Okay pa rin, may mangyayari pa naman. Pag ginawa mo, may mangyayari pa naman. Pero akala mo yun na yung the best, hindi. Na-miss mo tuloy na piso lang ang nakuha mo, tuwan-tuwa ka. Yung pala, 500 pesos ang nakalaan. Kaya lang, ginawa mo your way, kaya piso lang. Sabi nila, masaya na ako sa piso, okay na ako doon. Okay. O, tas naiinggit ka kapag kayong katabi mo nakakuha ng 500, tapos ikaw piso lang. It's your choice, mga kapatid. So, He knows better than we do. Alam niya kung paano i-handle ang mga sitwasyon natin na hindi natin alam kung ano ang gagawin natin. Kaya pala yung pag binasa mo yung sa Psalms, tignan nyo lang buksan nyo yung 1 and 2. Tignan nyo, ha? Silipin nyo lang. Muli. Sabi ron, truly. Ba't kaya sinabi ni David na, truly, my soul silently waits for God. From Him comes my salvation. He is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. So, stability. So, truly, sabi niya, truly. So, truly. Nilagyan ng truly, no? Totoo. Kasi minsan, akala mo lang, sinabi mo, pero hindi naman nasa puso o gagawin o hindi nape-perceive. Grabe pala yan. Truly. Totoo. Ang kapahingahan ng aking soul being sa iyo lamang. Ikaw ang kaligtasan, my rock, my fortress, and I am not moved. Grabe pala yun, no? Jesus is my Savior, I shall not be moved. Yun. Hindi. Siyempre, minsan taranta eh. Di ba? Minsan, hindi, totoo nga. Totoo. Kaya nga pag sinabi mo to, Lord, truly, I will wait patiently because you are, grabe pala, no? Oo. At mapapatunayan mo minsan na yung inaakala mo na mabilis na solusyon sa sitwasyon mo, ilalagay ka pala dito sa kapahamakan. Kasi taliwas na taliwas yung iniisip mong pamamaraan sa pamamaraan ng Diyos. Minsan nga doon sa mga least expected mo na pamamaraan, hoy! Di ba lagi sinasabi natin,
magaling talaga si Lord. Minsan laging sinasabi ngayon mo lang nalaman. So, gusto mo ba na makuha mo yung the best way, the best possible outcome dyan sa sitwasyon mo? Depend on Him. Yung hindi naman to passive, Hindi to actively passive. trust in God's power Yes. And love. actively seeking His guidance. Hindi passive, hindi passive. Pag Oo. sinabing wait kasi minsan parang passive ka, hindi pala. Yung actively trust God for His care, concern, love, and power. Naku, easier said than roll. Dan roll. Di ba? Oo. Para bang easier said than roll. So, nag-drop ka na, nag-fall on your knees ka na, nag-wait ka na, but hindi passivity or being indifferent. Oo. Amen, So, amen. isa pang dahilan why you have to depend on God alone, kasi sa Kanya lamang posible ang lahat ng bagay. Kay Lord lang, posible. Sa atin maraming imposible, pero sa Diyos lamang posible ang lahat ng bagay. Sa verse 8 naman yan. Oo. Trust in Him at all times. You people. So tayo pala all Oo. time. Pour out your hearts before Him. He is our sela, our refuge, our fortress. Kasi may darating sa buhay natin, mga kapatid, na sa tingin mo, sobrang imposibleng mangyari. May dumating na bang ganun sa buhay nyo? Na pag tinignan nyo, naku, wala na. Wala na. Meron ako naalala Yung yung pagtitiwala, parang pag tinignan mo, siguro abangan nyo na lang yung sharing nung may birthday nung nakaraan tsaka ni brother husband. Si Brother Monto tsaka Sister Josie. Oo, abangan nyo mga kapatid. Grabe yung pangyayari pag tinignan mo. Pero it seems ganito, pero it turned out na mangingiti kayo, no? Oo. Hindi ko na i-share, pero i-share So, ko. Wag if you... na. Hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Ako na lang nakakaalam pala nung sinasabi ko. Share mo? Hindi, basta merong mga batong lumabas. Isi-share ko nga? Hindi. Sabi Ano ko, ba? abangan nila kasi hindi okay. natuloy nung nakaraang mag-ano Do you sila. feel like your situation po ay sobrang malala na, na walang parang ano? seems impossible. O sige. Natatandaan nyo si Brother Joey Makaraeg? Joey ng ating- Macarig, saan? Kuya po, Kuya po. outreach natin. Kuya po. Ang daming bato. Ang daming niyang bato sa kidney. Bato sa bato. Ngayon, kailangan niya ng operasyon. Siyempre, di ba, mahal din ang operasyon. Nag-pray ngayon si Brother Joey. Di ba kung tutuusin, pinakita natin dito kung gaano kalalaki yung bato na lumabas sa kanya. Hindi yung mga pulbos, ha? Hindi ganun. Talagang ganyan. Yung pinakamalaki nga, parang ganito kalaki. Na kung tutuusin, hindi na pwedeng lumabas lang yan. Kailangan yan, operasyon na. Hindi ba? Seems Pero, impossible, sabi sa Parang Mark 9:23, may word kasi siya kay Lord. Nag-pray talaga siya. Sabi rito, everything is possible for the one who believes. Alam niyo, nag-pray talaga siya kay Lord. Hindi ba inihi niya lahat yun? Dumudugo na nga daw yung pag-umihi. Pero hindi siya naoperahan. Parang alam ko, kung di ako nagkakamali, 19 ba? Ang lumabas sa kanya na bato? 19 na Kay bato. Joey, kay Brother Joey. Oo. Grabe mga kapatid. So, may imposible ka bang sitwasyon ngayon? At sinabi ba sa'yo, wala nang ibang paraan, operasyon lang. May nagsabi ba sa inyong ganon? Naku, kailangan mo na yung ipagamot. Wala nang pag-asa yan. Meron bang mga ganong sitwasyon kayo? Think again, mga kapatid, because everything is possible with God. Kaya pwede kang mag-depend sa Kanya. Yung ano yan sa 9:10, yung stability of God. Grabe. Oo. So, tapos, He is worthy of our trust. When you say worthy of trust,
napatunayan mo na siya na pwede mo siyang pagkatiwalaan. Kayo po ba ay merong pinagsabihan? Sabihin, huwag mo sasabihin sa iba. Tapos nalaman na lahat ng buong bayan. Yon, hindi worthy of trust yung ganong tao. Pero God is worthy of our trust. Kasi, parang sagot kita. Pag sinabi niya sa iyong sagot kita, sagot ka nga niya. Spread natin yung news, nasagot ka ni Lord. Oo. Oo. So, Proverbs 3:5-6, alam na alam natin yan, mga kapatid. With all your heart pa, ang trust dapat dyan. At wag na wag mananangan sa sariling karunungan. Pang-apat, kung bakit kailangan kang mag-depend on God? Because He knows what He is doing. May mga tao, sinasabi lang nilang, kaya ko yan. Pero hindi naman nila alam kung ano yung ginagawa nila. Di ba kaya minsan, alam mo ba kung ano yung ginagawa mo? Kaya mo bang ibalik yan? Nung nakaraan, nagpagawa tayo ng aircon, di ba? Pag nakita nyo yung itsura kung paano pala yan nililinis, binabaklasan lahat. Kaya sabi ni Otan, Brad, bilangin mo yung mga tornilyo, ha? Pag may isang natira dyan, kailangan yan maibalik mo lahat. Sasabihin sa'yo ng isang tao na alam niya yung ginagawa niya, huwag kang mag-alala. Kaya ko yan. Pero may nagsasabi na ganyan, huwag kang mag-alala, kaya ko yan. Tapos sa bandang huli, ay, ba't may naiwang isa? Alam ko yan eh, bakit biglang may naiwan akong isa? Pero ang Diyos never na never magsasalita ng ganun sa'yo. Ay, sorry nak. Nagkamali ako, hindi pala para sa'yo yung cancer. Para kay, ano pala yan? Diba? Hindi pwedeng maging ganun si Lord. Because He knows exactly what He is doing. Sasabihin mo minsan, parang hindi alam ni Lord ang ginagawa niya. Hindi ba niya alam na nahihirapan ako sa sakit kong ito? Alam niya. Amen. Kaya nga inalaw niya yan sa'yo kasi alam niya kung ano yung ginagawa niya. Alam niya na pag hindi ka umabot sa ganyang puntos, hindi ka magde-depend sa Kanya. Hindi ka matututong magtiwala sa Kanya kung hindi niya inalaw na umabot ka sa ganyang sitwasyon. Meron akong spiritual na natutunan. Ano ba yung ibig sabihin ng CPR? Sister Ne. CPR. Pagka binibigyan ng CPR, yan na ba yung revive o hindi? Ano ba yan? Cardiac. Cardiopulmonary Para makahinga? resuscitation. Para makahinga? Ganon? Oo. Para yung puso niya umano uli. Mabuhay ulit? Oo, nire-resuscitate. Meron akong CPR din eh. Ano? Yung una, cultivate a habit of silently waiting on God. See? Kasi tayo, minsan, ang hirap na... Kino-cultivate yun, Ben? Oo. Kasi hindi siya dumarating madali, Kaya nga, hindi siya madali. CPR, kukultivate mo yung ugali na silently waiting on God. Kasi tayo parang, tayo eh. Dalas-dalas? Roll ng roll. Parang Tama tayo, ka. parang sa direktor. Oo. Ano ba yung direktor? Action! Action ng action. So yung culture natin kasi, hindi ka mapapahinto talaga eh. Oo nga. Gawa ng Hyper. Hyper. Kaya CPR, madaling matandaan, di ba? Paano mo kukultivate yung habit? Para maging habit, repeat. Repeat. So, katulad nung sabi ko sa inyo, may kanta dyan, pero sa Pasko kinakanta yun eh. Fall on your knees. Okay. So, di ba, hindi ka naman talaga action kagad eh. Parang meron ka kasing strength, meron ka ring karunungan, ganito. Minsan pagka medyo parang sablay ng kote, ay, di pala ako nakapag-pray. Babalik ka uli. So why not i-cultivate mo yung paulit-ulit? Yung repetition, araw-araw. Kaya nga at all times sabing ganun eh. So i-cultivate mo. Ay yung P. Pour out your hearts to God. Kasi siyempre sabi mo, mabilis tayong makapag-share ng burdens
sa mga malapit sa atin, wala namang problema. Wala namang problema. Pero, madalas ka bang mag-share ng mga joys and happenings sa mga mahal mo sa buhay? O lagi na lang, luha, sakit, di... Huwag mo na alintangan, di ba? Hindi, sa pang-araw-araw, di ba? Uy, di ba? Wala namang masama, nakaka-pour out ka, di ba? Di ba? Ay, how about pour out your hearts to God and trusting Him that He cares and He will respond. Parang ganun, di ba? Pero hindi naman, wala naman akong against na, uy, pag-pray mo naman ako, ganito. Okay. Oh, no problem. Okay. So, CP, ano ba ngayon? Ano ba yung gusto mong i-pour out kay Lord? So CP, ano kaya yung R? R? Respond or recognize the vanity of placing ultimate trust in anything but God. Oh. Hindi, ang ibig sabihin, ano bang pinakano? Jesus is the reason. Parang ganun. Siya kagad. Jesus is the answer. So, i-recognize mo the vanity, walang saysay, na ilalagay mo ang iyong pagtitiwala sa anuman, bagay-bagay, lugar-lugar, tao-tao, of course, in a way, yes. But ultimately, yung recognize mo yung trust sa Panginoon Diyos, pero ma-recognize mo na kagad yun. Although, maraming instruments si Lord na nakakarating sa atin yung ating mga, hindi naman desperate needs. Hindi yung mga wants, God knows it. Tapos bigla na lang, walang ano-ano. Isa nga, yung desire mo, biglang may instrument siya. Ay! Alam mo, ngayon, may lumapit. Ang akala namin mangga. Biglang sabi, uy, wala bang wala bang avocado? Biglang sabi, avocado yan. Ang iniisip namin, mangga, kasi nung may nagbigay sa amin ng mangga, mayroong isang manggang malaki. Grabe, inuunti-unti ko, ang sarap. Yung kailangan pala noon, maniba. Mataas ba sugar noon? Hindi kita bibigyan, Nolt. Kami lang. Oh. Tapos naman, may nagbigay naman sa amin ng Indian mango. Yung isang Indian mango, maraming hibla. Ano tawag doon? Fiber. Mabunot. Pero, masarap. Yung fiber pala, pwede rin palang kinain ko pa rin. Pero merong, yung ating Indian mango dyan. Kamusta kaya ang sugar mo? Hindi, kaya muna. Wag na muna yun. Yung minsan nga, parang wala lang. Hindi ba kayo biglang will put a smile on your face regarding dun sa gusto mo na God supplies pala kahit na small things? Yung big things, wait ka muna. Parang gano'n. Kasi minsan, nabigay sa iyo yung big na wala ka. Hindi, meron palang gano'n. Kasi minsan, siyempre, aasikasuhin mo na yung pinagkatiwala sa iyo, tapos na kakaligtaan mo na yun sa gawain dahil baka magkulang ng 5 yung ipinagkatiwala sa iyo, nalulung ka naman doon, nakuha na lahat, na-distract ka na sa mga ganon. Kaya nga, babalik ka uli sa Panginoon Diyos. So, mangingiti ka. Dami kong kwento. Hindi, sa totoo yun. Parang, parang ngayon lang, pag nasoak ako dun sa paano nanggaganap sa atin. May mga panggerang barko. Tapos, mayroong ganito. Tapos, nakalimutan ko na gising pa pala ako. Tapos, magpapasalamat pa pala. Tapos, si Lord ang in full control. Lami yung sinasabi, God is sovereign. And He has a bully and
telema in our lives. Yung will ni Lord. Bole and telema. Naku, gandang pag-aralan yan. Kayo na lang muna. And the will of God is always carried out. Bilang nakakalimutan mo. Pero hindi naman masamang mag-request, Lord, kayo na po maguna, ganito. Tapos bilang eto na tayo ngayon. Isang R na lang. Kasi yung R ko dalawa eh. Okay. Yung isa, recognize the vanity of placing ultimate trust in anything but God. Kasi yung hope, trust natin kay Lord, ma-discern natin yan. And remember, eto na yung, kasi meron akong narinig na leader. Grabe, isang sentence, in passing lang Tapos pag tinignan ko, ito ba'y may kaugnayan dun sa 62:11-12? Kasi ang sabi niya, we need strength and then peace. Sabi ko, iniisip ko yung strength and peace. Yun, pagka nakikinig ka, kailangan natin ng strength and then peace. Dito, remember God's steadfast love and power. Magkasama yun. Kapangyarihan ng Diyos at pag-ibig ng Diyos. Hindi pwedeng, siyempre pagkakapangyarihan lang, parang merong magugulantang ka. Pero nilagyan niya ng mercy. Diba yung sa scriptures, yung power niya and mercy. So tayo rin, yung strength, kalakasan galing kay Lord, yung kapangyarihan galing kay Lord pa rin. Kung wala si Lord, wala tayong lakas. Tsaka yung love. Yung isa, strength and peace. Bago daw magkaroon ng peace, kailangan pakita mo na yung strength. So, parang yung mga dating sa akin, tas dito sabi, kailangan ng power ni Lord sa situation, tsaka ang kanyang love. Ayun. CPR. Amen. And pinakahuli na lang, another reason why you have to depend on God, kasi yung pressure of other people depending on you or yung expectation ng ibang tao sa iyo. Alam nyo, if you are not depending on God, you will crumble, mga kapatid. Dahil ang daming ine-expect ng mga tao sa iyo, unless you have the strength of God, the inner strength na nanggagaling kay Lord to sustain us, magka-crumble tayo dun sa mga expectation ng ibang tao. Parang kagaya nung sa John 15 na binasa natin, kung wala kang sustansya, kapag ka ang isang sanga ay bali, di ba, hiwalay, walang dadaloy sa yung sustansya. Kalaunan, matutuyuan ka rin. Ang dami kasing mga tao na nakadepende rin sa atin. So, kailangan ikaw, kung sila nakadepende sa'yo, dapat ikaw may dinedependehin ka rin. Yun yung isang dahilan kung why you have to depend on God. So mga kapatid, dependence on God means we need Him. At naiintindihan natin that without Him, we are unable to accomplish anything of kingdom significance. Pag wala ang Diyos, wala ka rin may iwang marka sa buhay ng iba. Kaya kailangan natin to depend on God alone. Amen. Amen. Thank Hallelujah. you, Lord. Yan. Para naman po sa ating mga may birthday sa araw na ito, June 23, happy birthday kay Epoy! Jeremy Abena, happy birthday, Poy! Kay Brother J. Morete, Sister Beth Donadio, Sister Erlene Rosilio, Sister Arlene Sebastian, Brother Joel de las Alas, Sister Isabel Milanes. Dami, no? Si Shai Garcia. Happy birthday, Shai. At kay Sister Jinky Sandro. And happy anniversary kay Brother Dante and Sister Belia Flor Garcia. Ayan. Amen.
anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Yeah. Again, mga kapatid, sa Linggo. Ngayong Sunday na ba yan? Oo. This Sunday na pala. Okay, paalala lang po sa lahat ng mga outreaches at sa mga prayer meetings po CSM. natin. Oo. CSM Quarterly Fellowship. June 29 na po ngayong Sunday. 2:30 p.m. dito po sa Parañaque Worship Center. Ano yung ating subject matter, topic? Tayo naman. Tayo naman. Oo, yan. Ibig sabihin, kami naman. Ganon, Oo. yung mga bata. Kaya, suportahan natin ulit yung mga kabataan natin, mga kapatid, ha? Amen. Ayan. Para po sa ating repeat new song of the week, I Will Stand, composed by Sister Mariam de Guzman. And Amen. with that, we bid you goodbye. God bless For us now. all, mga kapatid. God bless you. Thank you, Lord. Amen. There were nights I felt lost. There were days I was afraid. There were tasks that seemed too great. There were seasons I was weak, but again and again you rescued me. Time after time I am free. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand. Where can I hide? It is in your arms. Where can I thrive? It is in your care. Where can I rest? It is in your house. Where can I shine? It is in your love. Yes, again and again you rescued me. Time after time I am free. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand. Whatever the world throws at me, my Lord is forever with me. Darkness will not consume me, for His light
shining at me. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your mercy, oh God. I will speak of your grace, oh God. I am precious in His eyes. I am lovely in His eyes. I am grateful, my God. In your presence, my God, I will stand. I will stand. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.